tawagin mo na lamang akong Hazel. 28 years old at nakatira sa Marikina. Nagtatrabaho ako bilang crew sa isang Korean restaurant na malapit sa amin. Nag-iisa akong anak at lumaki akong ulila na sa mga magulang. 3 years old pa lamang kasi ako ay naghiwalay na sila at naiwan lamang ako sa isang kamag-anak namin. Sa ngayon ay nakikitira ako sa bahay ng pinsan kong si Kuya Benjo na meron na rin sariling pamilya. Sa totoo lang hindi ko kasundo ang asawa ni Kuya Benjo na si Ate Rose. Matagal na akong pinariringgan na umalis na sa kanila. Pero dahil sa hindi naman kalakihan ng sweldo ko at nagbibigay din ako ng panggastos sa bahay, ay wala akong naiipon. Mahirap. Pero tinitiis ko na, total, lumaki naman akong nasanay na sa pagtitiis at sa paghihirap. Nagkaroon na ako ng 3 boyfriend, pero yung huli ang pinakaseryoso at siya si Oliver. Katrabaho ko siya at mahigit 2 taon din ang itinagal ng relasyon namin. Yun nga lang, noong tumatagal nga kami ni Oliver, pakiramdam namin ay pagkakaibigan na lamang yung pagmamahal na nararamdaman namin para sa isa't isa. Kaya nagdesisyon na kaming maghiwalay. Naging maayos naman ang lahat at sa katunayan nga ay nanatili kami magkaibigan ni Oliver, kasama pa ang isa naming katrabaho na si Emma. Hindi rin kami makapaniwala noong una pero talagang walang pagkailang at samaan ng loob sa pagitan naming dalawa. Tumanggap ako ng mga manliligaw pagkatapos noon. Isa sa pinayagan ko at matyagang nanunuyo hanggang sa ngayon ay si Joseph. Nagkakilala at nagkasundo na rin naman sila ni Oliver. Si Oliver man ay naging bukas sa panliligaw sa ibang babae habang nanatiling maayos ang pagkakaibigan naming dalawa. Yun nga lang, nangyari ang hindi inaasahan nitong nagdaang taong 2019 lamang. Uy, Bes, ito, inom ka nga muna ng tubig. Bigla-bigla ka nalang umiiyak dyan eh. Ano ba talaga nangyayari sa'yo ha? Hindi kita maintindihan kung puro iyak yung gagawin mo dyan eh. Kanina pa tayo dito pero hindi ko pa rin alam yung problema mo. Sorry. Ganito ha, huminga ka muna. O sige, pagkatapos, saka mo sabihin kung ano man yan. Inhale, exhale. Ano, inaway ka na naman ba ng magaling na asawa ng pinsan mo kaya ka ganyan? Hindi. Oh, ano? May masakit ba sa'yo? Ano? Anong problema? Hindi. Ito. Ano to? Oh my God. Pregnancy test results? Positive? Ikaw? Oo. Gosh. Buntis ako. Anong gagawin ko? Ano? Totoo ba talaga to? Ikaw? Buntis ka? Pero paano? Sino? Ibang tatay? Si Oliver. Ano? Si Oliver? Yung kaibigan natin? Ex mo? Oo, siya nga. Si Oliver. Pero paano? May higit 1 taon na kayong break, di ba? Isa pa, magkaibigan na lang kayo. Nagpapaligo ka sa iba. Naliligaw din siya ng iba. Kaya, ano to? Anong nangyari na? Sigurado ka ba talagang siya yung ama niya? Oo, ano ka ba? Oo, nagpapaligaw ako sa iba. Pero walang nangyayari sa amin. Kay Oliver lang. Naalala mo nung birthday niya tapos nag-inuman tayo sa apartment niya? Oo. Ano sabihin, kaya ka naiwan dun? Nagpasama siya kasi malungkot siya nun, diba? Dahil pinatigil na siya nung nililigawan niya. Nagkwentuhan lang naman kami nung una pero bigla na lang nangyari tapos hindi na namin napigilan. Ay, Diyos ko naman, Hazel. Bakit ka naman pumayag na mangyari yun? Oo, kaibigan natin yung tao pero hindi naman na kayo eh. Tapos ganyan pa yung nangyari ngayon. Ay, naku. Hindi ko naman alam na magkakaganito eh. Isang beses lang naman nangyari yun eh. Isa lang. At pareho pa kaming nakainom. Nadala lang kami. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Emma. Emma, tulungan mo. Ay, naku, ewan ko ba naman sa'yo? Ewan ko sa'yo. Bakit naman kasi? Ay, alam na ba ni Oliver? Hindi pa. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba, kung paano ko ba sasabihin. Paano kung hindi siya maniwala? Paano kung iwasan niya ako? Paano kung masira kaming dalawa dahil dito? Best naman eh. Hindi ka nga dito.
Anong gagawin ko? Natatakot ako eh. Paano kung hindi matanggap ni Oliver? Kung itanggi niya, paano ko bubuhayin yung batang to ng mag-isa? Hazel, kakayanin mo, ha? Aminin mo yung totoo kay Oliver at kailangan panagutan niya yung bata. Lakasan mo yung loob mo, bes. Nandito lang ako, okay? Basta kapag nakahinga-hinga ka na, kausapin mo si Oliver. Huwag mo nang patagalin yan. Mas mahirap po sa ibang tao niya pa malalaman yan. Na, bes. Tatagal mo yung loob mo, ha? At kapag nakausap mo na si Oliver, balitaan mo ako agad, ha? Gusto mo rin kitang samahan, pero mas okay siguro kung kayong dalawa lang muna yung mag-usap. Kapag kailangan mo naman ako, darating naman ako eh. Salamat, Bes. Salamat. Sana matanggap niya. Sana. Oh, Hazel, ikaw na pala yan. Kakabasa ko lang halos ng text mong papunta ka na eh. Buti na lang wala akong lakad ngayon. Tara, pasok ka. Oh, teka, bakit parang maga yung mga mata mo? Anyari sa'yo? Ha? Wala yan. Ako, wala daw. Lokohin mo lelang mo. Wala ka dyan. May problema ka ano? Kaya ka rin biglang nagpunta rito? Mukhang mabigat yan ah. Mabigat talaga. Sandali nga. Ano bang meron ha? May nangyari ba? Ano? Hindi ko alam kung paano ko to sisimulan eh. Pero Oliver, sana pakinggan mo muna ako sa lahat ng sasabihin ko ha. Hindi madali para sa akin to. Teka, tungkol saan ba yan? Eh, bakit naman ganyan ka magsalita? Mas lalo akong kinakabahan sa'yo eh. Tignan mo na lang lahat nito. Ano to mga to? Buntis ako. Buntis ako at ikaw yung ama. Naalala mo nung birthday mo tapos nag-inuman tayo dito? Pinakiusapan mo kung wag mo nang umuwi, di ba? Na wag ka munang iwan kasi kailangan mo nang kausap. Masama kasi yung loob mo noon dahil pinatigil ka ni Shara. Yung nililigaw. Hazel, teka. Pinag-itripan mo ba ako ha? Alam mo naman ayoko ng gantong biro, di ba? Uy. Mukha ba akong nang titrip? Ha, Oliver? Mukha ba? Tignan mo yung mga papel na yan. Pati yung pregnancy test, iisa yung resulta. Ano mo naman na sigurong ako ang ama niyan? Sa atin lang naman may nangyari mula nung birthday mo eh. Oo, isang beses lang nangyari. Pero yun eh. Ikaw yung nagsimula nun, di ba? Pinigilan pa kita nung una kasi mali eh. Kasi hindi naman tayo. Pero nakiusap ka. Hanggang sa nanghina na rin ako. Hindi. Si Joseph, yung nanliligaw sa'yo ngayon. O, paano kung siya yung ama niyan? Hindi mangyayari yun. Dahil ni minsan wala pang nangyari sa amin. Oliver, sa tingin mo ba magagawa akong magsinungaling sa'yo? Sa tingin mo ba gagawa ako ng kwento para lang masabi ko na ikaw yung ama ng dinadala ko? Hindi madali para sa akin to. At hindi rin madali na umamin sa'yo. Sana naman maniwala ka sa akin. Pero paano? Hazel, isang gabi lang yun eh. Isa lang. Saka nag-iingat naman tayo ah. Paano nabuntis ka agad? Hindi ko rin alam. Basta alam ko ikaw ang ama nito. Ikaw, Oliver. Sana maintindihan mong ikaw yung kailangan ko rito. Hindi ko kaya mag-isa. Pa ako handa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tulungan mo naman ako. Ano? Magsalita ka naman. Kausapin mo naman ako. Huwag mo namang iparamdam na baliwala lang yung mga sinabi ko. Maawa ka naman sa akin. Anak mo rin to. Ano ba? Ganyan na lang? Hindi mo na ako kakausapin? Pagdating sa sarap kasama kita. Pero sa ganitong hirap ako na lang mag-isa. Ganun ba yun ha? Hazel, sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na magkakaganito. Kahit ano pang sorry yung gawin mo, may bata na tayong pinag-uusapan dito. Hindi sorry mo yung kailangan ko eh. Ikaw, naiintindihan mo ba? Ano ba? Magsalita ka naman oh. Kausapin mo ko, Oliver. Hindi ko alam. Sinasabi ko na nga ba eh. Wala akong maaasahan sa'yo. Hindi mo mapapanagutan tong bata na to eh. Sama mo, wala kang kwentang tao. Sana hindi na lang ako nag-aksaya ng oras pumunta sa'yo at nagsabi ng totoo eh. Sana hindi na lang. Kala ko ay magpamatigas si Oliver at hahayaan niya akong pasanin mag-isa ang magiging responsibilidad ko sa bata. Nang gabi rin yun, matapos ko siyang puntahan, ay siya naman ang pumunta sa akin. Humingi siya ng sorry sa naging reaksyon niya. Nagulat lamang daw talaga siya at hindi niya inaasahang magkakaganito. Nakapag-usap naman kami ng maayos. Pananagutan ni Oliver ang bata. Tutulungan niya ako pero nilinaw din namin sa isa't isa na walang balikang magaganap at walang kasalan. Marami ang tumutol sa naging desisyon namin ito, lalo na nga ang isa pa naming kaibigan na si Emma.
na bakit hindi raw namin subukang maging kami ulit para naman daw mabigyan namin ng buong pamilya ang bata, na hindi naman daw siguro magiging mahirap na magkagustuhan ulit kami dahil naging kami nga dati ni Oliver. May punto naman silang lahat kung tutuusin, pero talagang nanindigan kami ni Oliver na mananatili lamang kaming magkaibigan at magiging responsableng mga magulang para sa anak namin. Wala na rin naman talaga kasing espesyal kaming nararamdaman para sa isa't isa. At dahil nga dito ay hindi ako nakaligtas sa maraming chismis gaya na nga ng inaasahan ko na rin noon. Pero sa kabila ng lahat ay pinilit kong tatagan ang loob ko at nagbinibingihan sa mga naririnig ko. Iniisip ko na lamang ang mas mahalaga sa ngayon ay ang nagkakaintindihan kami ni Oliver para sa anak namin. Hello, Oliver. Papunta na nga ako. Kulit masyadong excited. Sinisiguro ko lang. Kasi nakaayos na ako dito. Oo na. Chill ka lang kasi. 11 pa naman yung schedule ko dun sa OB. 9:30 pa lang oh. Oo na. O sige na, ingat kayo ni baby ha. Bye. Kahit hindi mo sabihin, mag-iingat talaga kami. Sige na, bye. Landi talaga kahit hindi jowa, kaya napupugtis eh. Epal naman. Wala talagang hiya sa katawan na pagchichismisan na nga ng mga tao may kapal pa rin ang mukhang lumabas ng bahay. Ibang klase talaga. Ano masamang nakain nyo, Ate Rose? Hindi na naman maganda yung tabas ng bibig mo ngayon eh. Wow ha, bibig ko pa ngayon ang masama. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pwede ba? Hindi porket kasama mo ako sa bahay, kilala mo na ako. Mas maganda siguro kung ititikom mo yung bibig mo minsan para bawas polusyon. Mainam din kung ititigil mo yung kalandian mo minsan kasi nagbubunga rin ng dagdag polusyon. Wala ka nang malaking ambag dito sa bahay, nagawa mo pang magdagdag ng isang magiging palamunin at pampasikip dito? Ang galing mo rin eh. Excuse me lang ate ha. Siguro nga hindi malaking nabibigay ko rito. Pero para sabihin ko sa'yo, halos bayaran ko na rin yung pagtira ko rito sa pinagmamalaki mong maliit na bahay. Yung sweldo ko dito na lang halos nauubos. Dito na nga lang ako sa sala natutulog eh. Kung makapagsalita ka pa, akala mo mansyon tong bahay nyo. Kahit na, ang kapal pa rin ng mukha mo. Ilang taon ka nang sampid dito sa pamilya namin. Mahiya ka naman. Hindi ka nga makahanap ng sarili mong matitirhan. Kung makapagsalita ka, akala mo naman sa'yo talaga tong bahay eh. Samantalang kung hindi dahil kay Kuya Benjo, baka kung saang bahay ka pa natutulog ngayon. Buisit, aalis na nga. Buti naman, huwag ka nang babalik ha, sampid! Ay, sa wakas, dumating din. Ano, tara na? Saglit lang. Pwedeng huminga muna ako saglit? Maaga pa naman eh, isang tricycle lang naman yung biyahe natin. Okay, tara dito sa loob. Anyari ba? Bakit salubong na naman yung kilay mo ha? Ay, nagkasagutan na naman kami ni Ate Rose bago ako umalis. O bakit? Sana hindi mo na lang pinansin. Paano hindi ko papansinin? Sobra na yung mga pinagsasabi niya. Nakakapikon. Oo, dahan-dahan lang. Masamang ma-stress ang buntis. Ay, hindi ko yata maiiwasan yan lalo na kung araw-araw kong buy-buy-city ng Ate Rose na yun. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung paano ako tatagal sa bahay na yun eh. Kung may malaking pera lang talaga ako, baka matagal na ako nakaalis dun. Ang sama talaga ng ugali eh. Pati mga anak tinuruan pang magmaldita sa akin. O kung sakali ba, okay lang sa'yo makitira sa iba? Naku, kung meron lang eh. Tatanggi pa ba ako? Kina Emma kasi, ang dami na nila kaya hindi na ako maaya. Mas gugustuhin ko pang tumira sa ibang bahay kasamang ibang tao kaysa makasama ang babaeng yun. Talaga? Paano kung dito ka na lang tumira sa apartment ko? Sabi mo? Ano, nabingi na. Ang sabi ko, kung gusto mo, dito ka na lang muna sa akin. Total, wala naman din akong kasama dito sa apartment eh. Baliw ka talaga. Bakit? Desperado na nga akong makaalis sa bahay na yun eh, mang-titrip ka pa. Alam mo, grabe ka sa akin. Ako na nga to nagmamagandang loob, ako pa tong nang titrip. Seryoso kasi ako sinabi ko. Ano? Pero baliw ka ba? Ako at saka ikaw sa iisang bahay. Oh, Tapos may bata pa. Ano na lang iisipin ng iba? bakit? Ano namang masama doon? Dati ko pa naman alam yung hirap mo dati sa pakikitira sa mga pinsan mo. Ngayon pa nga lang, nahihirapan ka na eh. Paano ba pag nanganak ka? Di dalawa na kayong api-apihin doon. Di ko naman yata hayaang mangyari yun. Unang-una, anak ko rin yung dinadala mo. Pangalawa, kaibigan din naman kita. At may malalim din tayong pinagsamahan noon. Naiintindihan ko naman. Kaya lang kasi... Naranasan mo na rin naman halos tumira dito dati, di ba? Nung tayo pa, wala ka ng stress sa kasama mo sa bahay. Mas malapit pa to sa trabaho natin.
Mas maaalagaan at matutulungan pa kita kapag kailangan mo ako sa pagbubuntis mo. Oh, Pero kasi, yung mga tao, alam mo, para namang iba pa ang tingin mo sa akin yan. Magkaibigan naman tayo. Walang mali siya. Tsaka ano bang paki natin sa sasabihin ng iba? Buhay ko to, buhay mo yan, bahay ko to. Wala nang pakialam ang ibang tao kung sino mang patirahin ko dito. At higit sa lahat, pinakamahalaga yung kapakanan ng bata sa tiyan mo. bahala na. Pag-iisipan ko. Hazel, isipin mo na lang din. Lahat ng desisyong gagawin mo mula ngayon, hindi na lang para sa'yo, okay? May anak ka na rin iintindihin. Kaya, sana maisip mong mas mahalaga yung bata kaysa sa sasabihin ng iba. Nang magsabi ako sa kaibigan naming si Emma ng tungkol sa alok ni Oliver na tumira ako sa apartment niya, akala nito ay nagkabalikan na kami. Nang malaman niyang walang ganoong nangyari, ay ayaw niya akong payagan. Magulong sitwasyon at relasyon daw ang papasukin ko kung sakasakali. Paano raw kung may mangyari ulit na hindi na dapat? Paano kung mabuntis daw ulit ako? Hindi raw madali. Yung magsama kami sa isang bahay ni Oliver tapos sasabihin na magkaibigan lang. Baka mas maging komplikado pala paraw ang lahat. Saka lalo na may maniligaw ako na si Joseph. Ano na raw ang magiging tingin sa akin ng mga tao ngayon? Iniisip kong mabuti. May punto rin naman si Emma at ang iba ko pang mga kaibigan na tutol sa gusto ni Oliver. Pero nang timbangin kong maigi at mas inisip ang anak namin, ay mas mabuting pumayat na lamang ako sa pagtira ko sa apartment ni Oliver. Kaya naman sa kabila ng lahat ay tumuloy na akong lumipat na sa apartment niya. Maging ang pinsan kong si Kuya Benjo ay tumutol pero wala na rin siyang nagawa, lalo na at pikon na rin naman ako sa asawa ni Kuya Benjo. In fairness ang laki ng improvement sa sinigang mo. Dati basta maasim lang eh. Ngayon, lasa na yung bangus Maliit na bagay, ano ka ba? O, hinay-hini lang sa pagkain dyan. Alam ko namang na-miss mo yung luto ko eh. Ay, iba rin talaga Ang sabihin mo, ngayon lang ulit may nagtiis na kumain ng luto mo. Oy, grabe ka ha. Pero ikaw naman tong sarap na sarap dyan. Nakakatatlong kuha ka ng anang kanin eh. Oh, nakita ko yun. Hoy, dalawa pa lang Grabe ka sa akin Tsaka, dalawa kaming kumakain no. Kaya kung dumoble man yung dami ng kain ko, normal lang yun. Sus, palusot pa. Matakaw ko lang talaga. Ano ba yan? Kumakain eh. Cellphone. Oy, bawal dito yan ha. O, tignan mo, hindi na nagsalita dahil sa cellphone. Ay nako, kukumpiskein ko yan eh. Magugutom yung anak mo sa tiyan kapag ganyan. Sige ka, hindi pa siya busog o, kumain ka nga dyan. Baliw ka talaga. Ay, oo nga pala. Huwag mo na akong ibilang sa iluluto mo bukas ng hapunan ha. Teka, bakit hindi? Gusto mo bang magutom yung anak ko? Loko! Ano kasi, gagabihin ako bukas. Hindi ako makakasabay ng uwi sa'yo. At bakit? Saan ka naman pupunta? Ano kasi, magkikita kami ni Joshua. Bale, kakain lang naman kami sandali eh. Okay lang naman, di ba? Ha? Oo naman, sus, yun lang pala eh. Kala kung ano na. Basta, kamusta mo na lang din ako kay Joshua, ha? Oo ba? Hindi ko pala alam. Teka, kayo na ba o nanliligaw pa rin siya? Nanliligaw pa rin. Seryoso ba? Tagal na. Bakit di mo pa sinasagot? Hindi ko pa feel eh. Gusto ko naman siya pero alam mo yon, parang wala pa sa level na pang kaming dalawa talaga. Sinasabi ko naman sa kanya pero siya tong matyagang manligaw eh. Sus, arte pa siya. Oh, ang ganda talaga. Buwisit ka talaga. Hindi, pero teka. Alam na ba niyang buntis ka? Tapos na dito ka nakatira ngayon? Baka mamaya, siguro na lang ako nun bigla ha? Hindi pa nga eh. Pero sasabihin ko naman sa kanya bukas. Hahanap lang ako ng tiyempo. Ito sa akin lang to ha. Hindi naman sa pinakikialaman kita pero sana masabi mo na agad to kay Joseph kasi mahirap na. Mahirap kung sa iba pa niya malaman.
Hindi rin natin alam kung ano bang magiging reaksyon niya. Tsaka may isang pakiusap lang sana ako sa'yo. Wala namang problema sa akin kung magkaka-boyfriend ka. Kasi karapatan mo rin naman yun eh. Basta sana lang mula ngayon, iisipin mong may buhay dyan sa tiyan mo na nakasalalay sa'yo. Oo naman, alam ko naman yun eh. At saka, priority ko naman yung magiging anak natin. Sa totoo nga lang, hindi ko muna iniisip yung ligaw-ligaw o boyfriend na yan eh. Mas iniisip ko tong bata sa sinapupunan ko. Ikaw ang bahala. Basta ang importante sa akin, huwag mapabayaan ng bata. Ano man ang maging desisyon mo, suportado naman kita. Nax, ako rin naman eh. Kung gusto mong manligaw o magka-girlfriend, wala namang problema sa akin. Basta sana, huwag mo lang din kalimutan yung obligasyon mo bilang ama. Siyempre naman. Tsaka, hindi ako mag-girlfriend na hindi tanggap ang magiging anak ko, no? Kaya, ikaw din. Siguruhin mong kung sino mang lalaki ang sunod mong papapasukin sa buhay mo, dapat hindi lang ikaw ang mahal niya. Dapat pati ang anak natin. Oo naman. Ayokong maranasan pa niya yung mga naranasan ko na halos inaapi at minamaltrato. Hindi ko hahayaan yun. Yan! Ganyan ang nanay ng anak ko. Matapang, ha? Siyempre naman, no? Kaya ikaw, umayos ka rin, ha? Kapag ikaw mismong tatay ang nagloko sa amin, lagot ka sa akin. Hindi mangyayari yun, ha? Hindi pa nga siya lumalabas sa tiyan mo. Mahal na mahal ko na siya, eh. Pero alam mo, naisip ko lang, hindi kaya siya magalit sa atin paglaki niya na bakit ang gulo ng relasyon ng mga magulang niya, na bakit hindi tayo buo katulad ng normal na pamilya. Hindi nga siguro tayo katulad ng ibang pamilya. Pero hindi naman ibig sabihin na magulo tayo. May mga pamilyang ang kumpleto at buo, kasal ang mga magulang, pero sila ang totoong magulo at may problema sa relasyon. Naniniwala ako na sa magiging pagpapalaki natin sa kanya kung paano niya makikilala at matatanggap ang pamilyang meron siya. Naging maayos naman ang lahat sa pagtira ko sa apartment ni Oliver. Yun nga lang, nang malaman na nga ni Joshua ang tungkol sa sitwasyon ko ay sobra siyang nagalit at bigla na lamang hindi nagparamdam sa akin. Aminin ko na medyo nalungkot din ako. Akala ko kasi ay maintindihan ako ni Joshua. Pero hinayaan ko na lamang din. Sabi ko nga, wala akong ibang iisipin sa ngayon kundi ang kapakanan ng magiging anak ko. Alam ko na marami pa rin naguguluhan sa sitwasyon ko ngayon pero wala na akong pakialam pa. Kahit anong chismis ay kakayanin ko para sa batang nasa sinapupunan ko. Ang mahalaga na lamang siguro ay nagkakaintindihan kami ni Oliver at sapat na yon. Isa pa ay kailangan kong maging matatag. Hindi na lamang para sa sarili ko, kundi lalo na nga para sa magiging anak namin ng kaibigan kong si Oliver. Mabilis na lumipas ang mga buwan hanggang sa makapanganak na nga ako. Isang cute na baby girl ang ibinigay sa amin. Hindi naging madali ang lahat pero kinaya naman namin sa tulong na rin ni Oliver. Hindi ko itatanggi na minsan ay nag-aaway din kami lalo na at marami kaming magkasalungat na paraan sa pag-aalaga ng bata. Pero nagiging maayos din naman. Natutuwa na nga lang akong isipin na simulan ng magkaanak ako ay mas naging mas maalaga at maasikaso pa si Oliver. Hindi lang sa bata, kundi maging sa akin na rin. Totoo pala na kusang may magbabago sa'yo kapag nagkaanak ka na. Yung mga pagbabagong masasabi ko na magkulang na pala talaga ako. Na nanay na nga talaga ako. May isang bata nang umaasa sa akin kaya kailangan ko lang mas maging matatag. At hindi ko lang maramdaman lahat to sa sarili ko. Dahil maging si Oliver ay nakita kong nagbago rin at mas nag-mature mula nang lumabas na nga ang anak namin. Nakatulog pala ako dito sa sofa. Ay, umiyak na naman yung anak. Ayaw talaga akong patulugin. Oh, bakit tumigil ang... Nandito na pala si Oliver. Hindi ko man lang namalayan na dumating na siya. Hay,
Nakakataba ng puso makita yung ganito yung mag-ama ko. Sana lagi na lang ganito. Ang bilis niyang napatulog si baby Samantalang ako, hirap na hirap kanina. Mapuntahan na nga. Galing mong magpatulog Uy, gising ka na pala. Opo. Hindi mo man lang ako ginising dun sa sofa. Sorry na. Pagdating ko kasi umiiyak na si baby Dapat nga gigisingin muna kita kaya lang iyak na siya ng iyak kaya inuna ko muna. Pupuntahan na nga sana kita ngayon kaya lang, yan, nagising ka na pala. Ikaw naman. Kanina ka pa ba? Hindi ko man lang namalayan yung pagdating mo Nahimbing yata yung tulog ko. Hindi, mga 20 minutes pa lang siguro ako nandito. Ayos lang. Alam ko namang ilang linggo ka na rin walang maayos na tulog Teka, kumain ka na ba? Oo. Ikaw pa? Ipaghain na kita? Hindi. Kumain na ako. Kamusta naman kayo ni baby ngayong araw? Ayos naman. Medyo nasasanay na ako kumpara nung nakaraang araw. Pero ang hirap pa rin pala talaga, no? Pero syempre kinakain naman. Kahit pagod, sulit naman kapag nakikita ko siya. Lalo na yung pabigla-bigla niyang ngiti. Ay, totoo yan. Iba pala talaga yung saya, no? Kaya nga excited ako lagi umuwi Dati, kapag naririnig ko lang to sa mga kasama nating may anak na, hindi ako naniniwala Iniisip ko, nagdadahilan lang sila at ayaw lang talaga nalang sumama sa mga lakad. Yun pala, iba talaga kapag may dahilan ka na rin para umuwi. O, diba? Ngayon, nakaka-relate ka na rin sa kanila. Kaya nga O siya, matulog ka na. Masamang mapuyat at nagpapadede ka ng bata. Oo. Pero aasikasuhin ko muna yung mga gamit mo para bukas. Nakalimutan ko kasi kanina Ano ka ba? Huwag mo nang intindihin yon. Matulog ka na, okay? Ako nang bahala doon. Asus, nahiya pa to Sige na, saglit lang naman yun Oo, huwag na nga sabi. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na wag mo na akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko, okay? Mag-focus ka na lang sa sarili mo at sa bata. Yun ang mas importante. Sus, bahala ka nga. Ikaw din yung mahihirapan. O siya, matutulog na ako. Matulog ka na rin at mukhang nakainom ka pa. Ay, grabe ka. Isang shot lang ako, no? Napilitan nga lang ako kasi ayaw kong pauwiin nila boss Alam mo naman yon, mapilit. Sus, isang shot daw Oo nga. Amoy na amoy kaya ang baho. Ganon, mabaho, mabaho. Alam mo, halika nga dito, papamoy ko pa sa itong bibig ko, nang malaman mo yung sinasabi mong mabaho. Halika dito, akala mo Yak, ano? Ayoko, lumayo ka nga sa akin. Yan ba yung mabaho Arte naman nito. Pandiri ang baho Hazel. Malito, sorry. Hazel, sorry. Hindi ko sinasadya, sorry. Sorry talaga. Saglit, sasagutin ko lang to. Mabuti pa, matulog ka na. Pasensya na. Pero ano? Hello, Jocelyn. Nakauwi na ako. Magpahinga ka na rin. Kita na lang ulit tayo bukas. Sleep well. Good night. I love you too. Sino yung kausap mo? Sorry, kung okay lang namang itanong. Si Jocelyn. Yung nililigawan mo. Pero sinagot na niya ako kanina. Wow! Congrats! Ang taray hindi na siya single. Salamat. Sorry kung hindi ko agad nasabi At saka, sorry din dun sa kanina. Nadala lang ako. Pasensya talaga. Wala yun. Alam ba ng girlfriend mo na kasama mo ako sa apartment? Oo. Umpisa pa lang sinabi ko na sa kanya kasi ayoko ng problema. Ayos lang sa kanya? Oo naman. Sige na, alam mo, matulog ka na. Matutulog na rin ako. Sige na, good night. Sorry ulit. Hindi ko maintindihan pero dahil sa nangyari ay naging ilang ako bigla kay Oliver. Pasimple ko siyang iniiwasan dahil ayoko rin namang makahalata siya. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung bakit bigla akong naapektuhan tungkol sa kanila ni Jesslyn, ang girlfriend niya. Noong una naman na magkwento siya sa akin tungkol sa paniligaw na dito ay wala akong pakialam at suportado ko pa nga siya. Pero mula nang mangyari ang gabing yun ay para bang may nagbago sa akin na hindi ko nagugustuhan.
Yan. Yan, nakukuha mo na. Ang sarap. Sige pa. Yan, kontingin pa. Sige. Ganito ba? O mas maliin pa? Ne, okay na yan. Babe, ang sarap. Ang galing mo na, Diyos ko po, ano ba yun? Oliver, ano bang... Hindi mo pa para mas masarap, ha? Hazel, Diyos ko po, akala ko kung ano nang... Pwede bang ayusin niyo yung salita niyo? Akala ko kung ano nang... babe, Hazel, teka, ang aga mo naman yata nakauwi. Oo. Wala kasing ganong pila sa check-up ngayon eh. Babe, umalis na lang tayo. Itutuloy ko na lang sa susunod yung pagmamasahe ko sa'yo. Kainis naman kasi. Hindi naman kasi spatong bahay ang art. May sinabi ba akong spato? Ang sakin lang, istorbo ka kasi. Buisit. Babe, tama na. Sige na, mag-ayos ka na kung aalis tayo. Sige na. Mabuti pa nga. At baka hindi pa ako tumagal dito. Hazel, alis na muna ako. Baka mamayang gabi na ang uwi ko. Sige. Tara na nga, hindi mo kailangan magpaalam at mag-report kung kailan ka uuwi. Asar, akala mo naman kung sinong maganda. Panira ng araw, papuntahin ko na nga lang dito si Emma. Magkape ka muna oh. Salamat talaga at pumunta ka. Inis na inis talaga ako kanina eh. Yung buti nga kamo hindi natuloy yung lakad ko. Naku, kung hindi kita mapupuntahan dito. Oh, ano ba kasi nangyari? Naabutan ko kasing naghaharutan yung si Oliver at si Jesslyn dito kanina. Irita talaga. Tapos minalditahan pa ako ng babaeng yun. Oh, anong ginawa mo? Eh di pinaringgan ko siya, akala naman niya. Huh? Si Oliver, anong sabi? Wala, inawat lang ng pasimple si Jesslyn. Ay, Bes, tingin mo ba seryoso si Oliver kay Jesslyn? Bakit mo naman natanong yan? Kung ako tatanungin mo, hindi ko alam. 2 o 3 beses ko pa nga lang sila nakikitang magkasama eh. Ay, paano kung seryoso pala si Oliver kay Jesslyn? Anong mangyayari sa aming mag-ina? Di ba nagkasundo naman kayo ni Oliver na kahit anong mangyari, priority niyo yung anak niyo? Bakit ka pa nag-iisip ng ganyan? Maialis mo ba na hindi ko maisip yan sa tuwing nakikita ko sila magkasama ni Jesslyn? Paano kung sa isang iglap, sa isang sabi lang ni Jesslyn, makalimutan na niya lahat ng sinabi niya sa akin nun? Paano kung dumating sa puntong gustuhin na nilang bumuo ng sarili nilang pamilya? O, paano na ako? Kami ng anak ko. Maiiwan na lang yata ako mag-isa eh. Ayan na nga bang sinasabi ko noong una pa lang. Kung bakit naman kasi pumasok ka sa ganitong sitwasyon eh. Di ngayon ikaw din yung nahihirapan. Oh, bakit naman bigla-bigla ka nalang humingiti dyan? Sino ba yung nag-text sa'yo? Kanina lang inis na inis ka, na malungkot na ewan tapos ngayon, pangiti-ngiti ka na dyan. Patingin nga niyan. Wala, ano ba? Si Oliver lang to, ano ka ba? Ay, iba. Bakit parang kinikilig ka? Ano ba sinabi? Wala. Nagsorry lang siya sa nangyari kanina. Sa inasal daw ni Jesslyn. Diyos ko, kala ko naman kung ano na. O tapos ngayon, bigla kang sumaya. Dahil lang sa nag-text yan. Ako, ikaw ha, umamin ka nga sa akin. Nagkakagusto ka na naman ba kay Oliver ha? Ano? Ano bang sinasabi mo? Ay naku, alam mo, wag ka na mag-deny sa akin ha. Ganyan-ganyan ang galawan mo dati nung kayo pa. Ano, umamin ka. Kaya ka ba naiinis doon sa Jesslyn na yon, no? Kasi nagsiselos ka. Ano? Oy, hindi naman ganyan. Siguro natutuwa lang ako sa pagiging maalaga ni Oliver sa akin saka sa anak namin. Mula pa nung buntis ako, ni minsan hindi niya ako pinabayaan. Alam mo yung madalas na para akong buhay reyna dito sa bahay. Lahat ng kailangan ko sinisigurado niyang laging naibibigay niya. O pagkatapos nun, Ano na? Ayan, kusa na lumalabas sa'yo yung totoo. Nadadala ka na sa mga ginagawa at pinapakita niya sa'yo kaya ka ganyan. Na in love ka na naman sa kanya. Ay, naku naman, bes. hindi bes, mali yung iniisip mo. Ganito yan. Hindi mo lang maamin at matanggap sa sarili mo, pero nagugustuhan mo lahat ng ginagawa ni Oliver para sa inyo ng anak mo. Yung pag-aalaga, yung suporta, yung pag-aalala. Hindi ka lang basta natutuwa, umaasa ka. Umaasa ka na baka mahal ka niya ulit, kaya siya ganyan. Umaasa ka na baka bumalik pa kayo sa dati. Ay nako, kahit ilang beses mong itanggi sa akin yan, alam kong yan ang nararamdaman mo. Pero kasi... Ito ha, ilang taon na nating kaibigan niyang si Oliver. Kahit bago pa man maging kayo noon, alam na natin kung gaano siya karesponsable at maasahang tao. Natural lang sa kanya yung ganun eh. Kaya yung mga ginagawa niya sa'yo ngayon, hindi na ako nagtataka. Gagawin niya talaga yan. paano kung... Tama na, Bes. Alam kong masakit. Pero utang na loob. Huwag mo nang panghawakan yung mga paano kung na yan. Guguluhin at papaasahin ka lang yan eh. Hindi porkit mabait, maalaga, maasikaso at malambing sa'yo yung tao mahal ka na. Tama nga yata ang kaibigan kong si Emma.
Hindi ko lang maamin sa sarili ko na unti-unti na naman akong nahuhulog kay Oliver. Na sa bawat araw na kasama ko siya, na inaalagaan niya ako at inaasikaso ay hindi ko maialis sa isipan ko na paano nga kung mahal na niya ulit ako tulad ng dati. Na paano kung dinagamit lang pala niya si Jesslyn para pagselosin ako, na papaano kung tulad ko ay nahihiya lang din siyang aminin ang totoong nararamdaman para sa akin dahil sa naging kasunduan naming maging magkaibigan na lamang para sa aming anak. Hindi ko alam ang gagawin ko pero kailangan kong magmakasakali. Kaya naman naisip ko na unti-unti akong gagawa ng paraan para ma-realize ni Oliver na hindi wala lang ang kung anumang meron kaming dalawa ngayon, na posible pa rin kaming maging isang buong pamilya kasama ang bata. Siguradong matutuwa si Oliver pagdating niya. Ngayon ko lang siya ulit na pagluto ng paborito niyang menudo eh. Ang bango. Sana naman dumating na siya para makain na namin to habang mainit pa. Sakto. Ayun na yata siya. Bilisan ko na ngang maghahain. Babe! Nandito na ako! Babe! Oliver? Jesslyn? Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? Saka, paano ka nakapasok? Ang dami mo namang tanong. Bawal ba ang girlfriend dito? Saka may susi ako ng apartment, no? Bigay ng boyfriend kong si Oliver. Alam ba niyang pupunta ka rito ngayon? Oo naman. May lakad kami. Kaya lang napaaga yata ako masyado. Mukhang wala pa siya. Wala pa nga siya. Aba, mukhang katatapos mo lang magluto ah. Saka ang dami mo naman yatang niluto. Ikaw lang naman ang kakain, di ba? Mauubos mo ba yan? Bakit mo ba kung marami akong niluto? Sa gusto ko eh. Anong sinasabi mo? Ha? Wala naman akong sinasabi. Alam mo ikaw, maldita ka rin eh, no? Akala mo naman hindi ko alam. Nagsiselos ka lang sa amin ni Oliver. Palibhasa, ex ka lang na nabuntis. Ang harot-harot kasi, may kaibigan pang nalalaman. Ano? Anong sabi mo? Ang kapal ng mukha mo ah. Sino ka ba para pagsabihin ako ng ganyan, ha? Close ba tayo? Sa pangalan mo nga lang ako kilala eh. Ayusin mo yung tabas ng bibig mo ha. Baka hindi ako makapagpigil sa'yo. Ikaw ang umayos. Matuto kang lumagay sa lugar. Ipapaalala ko lang sa'yo, ex ka lang ni Oliver. Na-aksidenteng nabuntis, kaya ka nandito sa bahay. Hindi ka asawa. Naanakan ka lang, kaya wag kang filingera. Ayan, pampaalala lang din sa'yo. Girlfriend ka pa lang. Wala ka pang pinanghahawakan. Kaya huwag ka ring filingera na kung makaangkin ka, akala mo may tatak mo si Oliver. Hindi rin kayo kasal. Hindi ka rin asawa. Ang kapal naman ng mukha mong sampalin akong babae ka. Buwisit ka talaga sa buhay ko eh, no? Sa buhay naming dalawa ni Oliver, masyado kayong epal ng anak mo. Mga aagaw! Alam mo, hindi na talaga ako makakapaghintay na umalis kayo dito sa apartment niya eh. Para makapagsama na kaming dalawa eh. Anong umalis? Kung may aalis dito, ikaw yun. Huwag mo kami panghimasukan ng anak ko. Oh, teka, hindi mo pa pala alam. Pwes, ako na ang magsasabi sa'yo. Matagal nang nagpaplano si Oliver na paalisin kayong mag-ina dito sa apartment niya. Humahanap lang siya ng tiyempo. At kapag nangyari yon, goodbye na sa inyong mag-ina. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Hindi magagawa ni Oliver yan sa akin at sa anak naming dalawa. Pwede ba? Huwag mo na nga kaming sirain. Hindi mo lang matanggap na ako yung kasama niya sa iisang bubong at hindi ikaw. Dito na ako. Ano nangyayari dito? Oh, ayan. Sakto naman palang dating ng babe ko eh. Babe, ayaw niya kasing maniwala sa akin. Bakit hindi mo pa ba sabihin ngayon na plano mo na silang paalisin dito sa apartment mo? At paghanapin ng ibang matitirahan? Hindi totoo yan, pwede ba? Oliver, sabihin mo. Hindi totoo yung sinasabi ni Jesslyn, di ba? Kahit anong mangyari, uunahin mo yung kapakanan ng anak natin, di ba? Nagkasundo tayo doon. Sige, mangarap ka. Paasahin mo pa yung sarili mo. Hazel, Ano ha? Sabihin mong hindi totoo yan, di ba? Babe, ano ba? Sabihin mo na. Ito na yung pagkakataong matagal mo nang hinihintay, di ba? Jocelyn, please tama na muna. Oh, tignan mo yung... Babe naman. Ano ba? Sabihin mo na. Oliver, hindi mo magagawa sa amin yun, di ba? Magsalita ka. Sorry, Hazel. Sorry? Anong sorry yung sinasabi mo, Oliver? Pwede ba wag ka... Sorry, totoo ang sinasabi ni Jocelyn. Ano? Nagpaplano na kasi kaming magsamang dalawa. Hindi naman magiging maganda kung pareho kayong nandito, kaya hindi ko na alam ang...
Sira ulo ka ba, ha? Ipagpapalit mo kaming mag-ina dyan sa babaeng yan? Papaalisin mo talaga kami rito? Klaseng tao ka? Anong klaseng ama ka, ha? Hazel, sandali lang. Pakinggan mo muna ako. Hindi naman porket aalis kayo dito, titigil na rin ako sa sustento. Nakasuporta pa rin naman ako sa inyo. Suporta? Ito ba yung tinatawag mong suporta, ha? Ang paalisin kami rito? Sinungaling ka? Walang hiya ka? Sabi mo hindi mo kami pababayaan. Pero ano to? At ikaw, kasalanan mo tong babae ka eh! Hayop ka! Ang sabihin mo, filingera ka. Babe, please tama na. Huwag ka nang sumabay. Ganito na lang lahat yun para sa'yo, Oliver? Ha? Pareho tayong lumaki na walang magulang. Ni minsan ba, hindi mo naisip na subukang maging buong pamilya na lang tayong tatlo, ha? Kahit minsan ba, hindi mo man lang naisip yun na baka pwede na tayo na lang ulit para mas mabigyan natin ng maayos na pamilya yung anak natin. Wala na bang ni katiting na pagmamahal dyan sa puso mo para maisip mo man lang yun? Ha? Wala ba? Sa mga pinagdaanan natin mula nung buntis ako hanggang ngayon, mas magiging matimbang pa rin pala sa yung ibang babae. Sorry, Hazel. Pero mahal ko si Jesslyn at seryoso ako sa kanya. So ano kami ng anak mo, ha? Isang malaking biro lang para sa'yo? Lahat ng pinakita mo, biro lang yun? Bunga ng konsensya ganon? Yung pagiging malambing mo? Yung pagiging masikaso? Ano yung mga yun, ha? Ha? Ano yun? Hazel, kung nagkaroon man ng mali siya lahat ng ginawa ko para sa iyo at sa bata, sorry. Pasensya na pero wala akong ibang ibig sabihin sa lahat ng yun. Ginawa ko yun lahat dahil responsibilidad ko, obligasyon ko. Bilang ama at bilang kaibigan mo. Pero Hazel, bilang kaibigan mo lang. Mas masakit pa to sa naramdaman ko nung naghiwalay kami ni Oliver dati. Para akong sinaksak sa puso dahil sa mga sinabi niyang salita. Ang hirap-hirap tanggapin, sobrang sakit. Kasalanan ko bang umasa ako? Masama bang umasa na baka maging isang buong pamilya kami? Nang araw din yun, matapos ang sagutan namin nila Oliver, ay umalis na ako sa apartment niya kasama nga ang anak namin. Bumalik ako sa bahay ng pinsan kong si Kuya Benjo. Kahit pa puro masasakit na salita rin ang natikman ko mula sa kanila, ay mas kaya ko tong tiisin kaysa sa makita ko si Oliver at si Jesslyn na masaya. Sa ngayon ay naghahanap ako ng ibang malilipatan naming mag-ina. Iniwasan ko na si Oliver ng tuluyan at maging ang anak namin ay inilayo ko na nga sa kanya. Sa kabila ng pagpupumilit niyang makita ito, ay hindi ako pumayag. Alam kong mali dahil may karapatan din siya sa bata pero anong magagawa ko kung nasasaktan ako? Hindi ko na talaga siya kayang harapin kaya pasensya na lang. Kakayanin kong itaguyod ng mag-isa ang anak ko at hindi ko kailangan ng isang Oliver na walang isang salita at wala ring paninindigan.